Hi, this is Art. This part 2 of my video on the Pilipinas is back. If you haven't watched the part 1 yet, please check out that video first. I will have part 1 link in the description box below. For those of you coming from the part 1, let's continue. Panoorin natin yung part 2 nitong ating remarks na by President Ferdinand Marcos Jr. We believe that not only do these areas have a high potential for growth, but will also provide the most benefits to our peoples. To advance our common climate agenda, energy and green metals cooperation will be an important piece of our engagement and must be prioritized. The Philippines is interested in becoming a strategic partner of the U.S. in terms of metal processing for American battery application and development. The increased deployment of clean technologies comes with an increase in demand for inputs of crucial energy resource minerals, including cobalt, nickel, which just happen to be very abundant in the Philippines. We are eager to work with the U.S. government to carve out a clear pathway for maximizing incentives under the Inflation Reduction Act to help our sources of raw and processed materials for battery production to complement your national blueprint for. Ito ang magandang mangyayari sa Pilipinas katulad nga nitong halimbawa katulad niya nandiyan ang EDCA. Alam ng mga investor ngayon na ang seguridad diyan sa Pilipinas ay hindi kagaya nung una na hindi mo alam kung sino talaga mamumuno o kung saan dadalhin ang Pilipinas, kung magiging communist ba o dictator o kung ano. Kaya yung investor hindi masyadong magpuntahan diyan sa Pilipinas. Pero ngayon itong ginagawa niyang ito at nandiyan na nga ang Amerika, ay maraming yung panatag ang loob ng mga investor na mag-invest ng mga product diyan sa Pilipinas at saka maraming trabaho, mga kung ano pa yan, cobalt na yan na sinasabi na kailangan talaga dito sa Amerika din, at yung oil and gas na sinasabi niyo diyan sa West Philippine Sea ay maraming makakatulong din. Yan ang gaganda ang Pilipinas sa gagawin ng ating Pangulong Presidente Marcos Jr. diyan sa Pilipinas. Patuloy natin ito. Lithium batteries. We have recently advanced discussions on a possible 1-2-3 agreement. We see nuclear energy as an important part of the country's future energy mix, There you go. both Maganda for yun. ensuring supply and bringing electrical costs down. There you go. This will allow us to progress discussions with the U.S. companies offering nuclear technologies for government and for commercial use. While we continue. Talagang kung ang mga kumpanya ng dito sa Amerika ang magagawa diyan ng nuclear power ay safe. Hindi ang Amerika hindi ayaw masyadong dito ang environment kung mag-ano dito sa Amerika yung mga ang environmental, kaya kumisan but that's another explanation. But anyway, pag ang Amerika ang gumawa, 100% yan na hindi magkakaroon ng peligro sa Pilipinas. Cooperation on other capacity building initiatives under other strategies, under Strategic Civilian Nuclear Cooperation MOU or Memorandum of Understanding. As I brought up with President Biden, I see as critical the undertaking of technical cooperation and possible U.S. investment in the adoption of geographic information systems, remote sensing, artificial intelligence in the baselining and change detection of terrestrial, coastal, and marine ecosystems. This will aid us as we establish our own geospatial database and equip us to move towards strengthening science-based policymaking in our country. We certainly would welcome discussions on joint action research with the National Oceanic and Atmospheric Administration, or NOAA, and the National Aeronautics and Space Administration. The NOAA has been providing critical support to the prevention and mitigation of the harmful impacts from the recent oil spill that we suffered in Oriental Mindoro. Furthermore, with NASA, we hope to formalize our participation in their Asia Air Quality Program. There you go. Recognizing that the weather sector has the opportunity to lead the change and to deliver transformative solutions. At saka ipaalala ko sa inyo, talagang itong China, sila ang number 1 polluting, yung nagpupulot sa mundo. The number 1. Then the second is India.
Ang Amerika, wala dyan sa... Ang kinokontrol nila dito talaga yung mga pollution. Talagang mahirap na yung mga yung mga napapakinig niyo dyan sa iba na ang Amerika, hindi, walang katotohanan niya. Yung sinasabi ng SMNI, yung mga sinasabi ni Duterte sa Amerika, walang katotohanan niyang ganyan. At saka alam mo pa, maganda rito kay Bongbong President Marcos na ito, na hindi siya gumagamit ng mga foul language na ginagawa ni Duterte, na wala na talaga, hindi na magandang pakinggan. Dapat nasa sa mataas ng profession na like that, presidente ka, dapat magaganda rin kung galit ka man, huwag mong sasabihin yung mga ganong salita. Ay, ang ibang pagtatawanan ka na lang, yung mga ibang country. Ay, yung China, they are not, because they don't care about that. The only thing they care is yung masakop ang West Philippine Sea, o kaya masakop na yung mismong Pilipinas. Yan ang talagang binabalak ni Kaya itong ating ngayong bagong presidenteng ito ang siyang makakapagtaas uli ng Pilipinas. Napakababa na nung panahon ni Duterte ang nangyari nung panahon ng pagka-presidente ni Duterte, bumaba ang pagtingin sa Pilipinas dahil sa ginagawa niya sa Pilipinas. Pero ituloy natin ito, magagandang idea. Our quest for climate resilient and sustainable development, we likewise encourage the exchange of knowledge on integrated water resource management and opportunities for joint transdisciplinary action research, with particular focus on the nexus between climate change, biodiversity conservation, and food, energy, and water security. Building on our science, technology, and innovation engagements, we hope to work with the United States in establishing the Virology and Vaccine Institute of the Philippines. There you go. We can jointly work on the training of technicians and specialists, including postgraduate education scholarships, providing necessary equipment and implements for the center, and establishing what is envisioned to be the first biosafety level 4 laboratory in the country. Yeah. We look forward to welcoming pharmaceutical companies open to taking advantage of incentives in using the Philippines as a base. Ito nga nang gusto mangyari talaga dito sa Amerika eh. Aalis na yan sa China dahil sa mga ginagawang kalokohan ng China. Na maraming yung mga ginagawa nila na pag-i-spy sa Amerika, yung ginagawa nilang pagnanakaw ng teknolohiya ng Amerika, lahat yung mga war weapon equipment na ganyan, ninanakaw yung mga idea na galing dito sa Amerika. Yan ang nangyayari ngayon diyan, kahit yung katulad ng nangyari nga dito sa virus na galing din sa China. In any way, kaya gusto na ring ilipat nila. Hindi yung sa China lang. Alam mo, pwede rin pwede rin mga Pilipinas makipag-business dyan sa, but between that's only, even the rest of that country just sa Asia, business lang ang ginagawa nila sa China, pero to trusted them, no. Nobody trusts China, nobody trusts Russia, nobody trusts Iran. No, this is the people na talagang gusto ng mga ito laging manggera. Hindi yung mga sinasabi ng SMNI na yan o si Duterte, manggerang Amerika. Hindi nanggegerang Amerika. Manggegera sila pag sila ginera mo. Ibig ko lang, yan ang ng Amerika. Kaya huwag mo silang gigerahin. Gusto ng Amerika katahimikan sa buong mundo. Hindi yung ninanakaw at ang ibang bansang katulad ng China. Kaya gustong dalhin diyan sa Pilipinas ang mga ibang business na hindi naman, at saka wag kayo maniniwala na sa diyan kay na sino ba ito diyan sa SMNI na si Franco na yan, na ang Amerika nagbibili ng mga yung gera, yung panggerang kwan. Hindi. Ang pinagbibilhan niya yung mga bansa na masyadong ginigipit ng ibang bansa, tinutulungan nila. Katulad ngayon na nangyayari sa Pilipinas, kaya nagpuntahan diyan ng maraming At kung saan man nandun ang Amerika, doon din pupunta ang maraming allies ng Amerika. Alright? Ituloy natin ito. For their vaccine manufacturing and distribution operations. We also look forward to our continued partnership in fighting non-communicable diseases such as tuberculosis, diabetes, obesity.
We will require massive investments in the human, physical, and technological resources of the Philippine Genome Center, including access to artificial intelligence tools, training of technicians and of scientists, equipment, and relevant research. There are existing cooperative projects that can be built upon or expanded. We also hope to partner with the U.S. Geological Service in training, research, and projects to support our efforts in making a holistic intervention for protecting our coastal areas by targeting environmental degradation in the uplands that impact upon our coastal ecosystems. There you go. Kaya nga nang ginawa ni China, yung paggawa dyan ng, saan dyan, sa Scarborough Shore, na kanilang military bases diyan. Biro mo ang marami sinerang coral, yung pinagtitirhan ng mga isda diyan, na sa halip, ang ginawa pa, ay pinatag pa yung isang bundok diyan sa Pilipinas, kinuha yung mga bato-bato, mga lupa, siyang itinabon at para magkaroon ng military bases diyan ng China dyan sa Scarborough Shore, na dahil ang China, hindi kukuha doon sa China at dadalhin pa diyan sa Pilipinas. Malayo yan, ha? Hindi rin makakakuha siya sa Vietnam, hindi rin siya makakakuha sa Malaysia, hindi rin siya makakakuha sa Indonesia, or either kundi ang pinagkunan niyan ay dyan lang sa Pilipinas. Pinatag yung isang bundok diyan at itinabon dito sa ginawa nilang military bases dyan sa Scarborough Shoal. Yan ang ginawa ng China. Maraming nasira, yung maraming namatay na yung pinangingitlugan ng mga isda, nagsilayo diyan. Ganyan ang China, walang pakialam sa environmental wala silang pakialam. Ang mahalaga sa kanila, magawa nila yung gusto nilang ganyan at makapag-gera sila at makapanakop sila. Katulad ng gagawin nila dyan sa Pilipinas, butit nakarating agad dyan ng EDCA. Tuloy ito. Just through sedimentation, by restoring the shoreline and protecting marine ecosystems. There you go. The United States consistently ranks amongst our top 3 trading partners and top 10 sources of foreign direct investment. We are proud that many U.S. companies, including those in the Fortune 500, have found a home in the Philippines, and hope that more companies would look to us as they diversify and reconfigure their supply chains. My friends, ladies and gentlemen, I make this case for forging closer economic ties because creating prosperity and realizing human potential will not only make the Philippines a more reliable alliance partner for the United States, it will also strengthen our democracies. A bilateral partnership that works for our peoples will in turn attract the support that it needs to thrive, creating a mutually reinforcing circle of trust, one that will truly bring our alliance, our partnership, and our friendship into the 21st century. Thank you all very much for your attention and good afternoon. Yan ang magandang mangyayari sa Pilipinas. Biro mo yung mga batang magsisilaki ngayon. Ay, kaya nga nag-aalala rin tayo sa mga bata na walang future sa mga ginagawa ng mga gobyerno nating nanguna diyan Pero ngayon sa ini-open niya itong mga ganitong magagandang idea ay maraming uunlad sa Pilipinas at sinasabi ko nga sa inyo, mababawasan yung pupunta kayo kung mag-a-abroad. Di yan na. Pag dumating ito at nangyari, baka dumating na mas mayaman pa tayo dyan sa China. Kaya ito'y napakagandang idea na gagawin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya ang masasabi ko lang sa inyo, balik na naman ang Pilipinas. Philippines is back. Mabuhay ang Pilipinas. Ito po si Art. Maraming pong salamat.